Kahit walang utang, tara sasali pa rin tayo sa Squid Game Dalgona Candy. Kulay pa lang ng hawak ko familiar na siguro sa inyo. And meron nga ako ditong Squid Game DIY Dalgona Candy Kit. And before tayo mag-start, check muna natin kung ano ba yung laman. So lahat ng to kailangan natin para makagawa tayo ng Dalgona Candy. Meron ng lutuan pang press, meron ding tray, tapos meron na ding pang scrape. And syempre, hindi mawawala yung ating iba't ibang shapes. Comment nyo na lang dyan sa baba kung anong shape ba yung pipiliin nyo. Sa mga nakapanood na ng Squid Game, for sure familiar na familiar kayo dito. Tinawag ko na si Charlie and Chino para mapakita sa kanila yung gagawin namin. Sa mga napanood kong video, mukha siyang super daling gawin. Pero grabe, ilang oras akong nagluluto ng Dalgona Candy. So bawat Dalgona Candy, naglalagay ako ng 2 kutsarang asukal. Ito yung unang attempt at kung makikita nyo, sobrang mabula siya. Medyo napadami kasi yung baking powder. And nung prines ko, tingnan nyo, dumikit lang siya. Next attempt, 2 kutsara ulit ng asukal. And dito ko ulit nilagay sa tray. Mukhang perfect na yung itsura niya, kaso nung prines ko, tingnan nyo, dumikit pa din. And nung nilagyan ko ng star, hindi siya bumaka. Siguro kasi super init pa niya. Nag-try ulit ako, pero dito ko na siya nilagay sa baking paper. Pero tingnan nyo, dumikit pa din. So syempre, nag-try ako ulit. Naisip ko, hindi ko na siya i-press kasi okay naman siya pagkalagay ko dito. And kusa na naman siyang nafa-flat. Hindi ko muna nilagyan ng shape, pero ganito nga yung naging itsura. Hanggang sa nag-try ulit ako, tapos nilagyan ko ng star. Ang problema naman dito, hindi ko naman maalis yung star. 'Di ba? Sayang, perfect pa naman sana. Napapagod na ako pa ulit-ulit dun sa maliit na lutuan. So sabi ko, dito na ako magagawa sa malaking pan. Tinulungan na nga ako ng daddy ng twins kasi ang tagal ko na daw dito sa baba. Na-curious siya kung ano ba yung ginagawa ko dito. And parang 1 oras na ako dito pero wala pa rin ako nagagawa kahit isa. So nag-try siya, kaso sabi ko, napalaki naman. And marami pa ring bula. Parang medyo nasunog nga din. And para hindi sayang, pinag-practicean ko to kung ano yung perfect timing na ilagay yung mga shape. Nag-try ulit siyang gumawa dito pero konti na lang. At konti na nga lang parang mapa-perfect na namin. Hindi pa perfect pero nakukuha na namin yung perfect timing. 'Di ba? Konting improvement na lang pwede na. Naubos na din yung pasensya niya kaya ako na yung tumapos. Nakagawa na ulit ako kaso tignan niyo naman yung nangyari. So ulit na naman ako dito. Na-realize ko na mas madali talagang gumawa dito sa maliit na lutuan. So ito na lang muna ulit yung ginamit ko. And tama nga kasi unti-unti na ako ditong nakakagawa ng tama. Parang magdadalawang oras na ako dito tsaka ako pa to nagawa. And tuwang-tuwa na ako dito kasi sunod-sunod na yung mga nagagawa ko. After ilang attempts, nakuha ko na yung perfect timing. And syempre, yung tamang balanse ng ingredients. Alam ko na din yung tamang time para ilagay yung mga shapes. And finally, nakagawa na nga tayo dito ng 5 iba't ibang shapes. Hindi man perfect yung pagkakabilog, pero at least meron na siyang shape na pwede nating i-trace. At sa wakas din, makakapaglaro na kami. Muntik na din talaga akong sumuko kanina. Kinuha ko na tong mga karayom tapos tinawag ko na ang twins. Pinapili ko na din sila kung anong shape ba yung gusto nila. And nagulat ako dito kasi alam ni Charlie yung gagawin. Tingnan mo nga din at seryosong seryoso talaga ang bata. Meron na dito isang side ng triangle na natanggal. So tinanggal ko na din yung iba pang sides. Gusto nga din daw tikman ni Charlie kaya ayan, kinagat na. Si Chino naman napapatingin na lang siya kay Charlie kung ano ba yung kinakain. Tinry naming alisin yung iba't ibang shapes. And in fairness, tong square madali lang siya. And syempre ang pinakamahirap na umbrella. Pinahandahan ko naman pero ayan, nasira. At kung kasali ako sa Squid Game, ayan, deads.